Noong nag-graduate si Mario sa kolehiyo, ay akala niya'y madali na ang lahat. Ang buong akala niya ay makakakita agad ng magandang trabaho. Pero doon siya nagkamali dahil nahirapan siyang makatagpo. Sa dami ba naman ang nakapagtapos at sa dami ng nangangailangan, ay talagang walang magiging bakante. Kaya't kahit mataas ang pinag-aralan, napilitan siyang magtrabaho bilang kargador sa palengke. Kahit mababa lang ang pasahod doon, ay tiniis niya na lamang iyon. Iyon lang kasi ang may bakante. Kesa naman maging tambay at palamuni ng mga magulang, pinagtiyagaan niya na lamang ito. Sa mini grocery store siya nakapasok bilang tagapagbuhat ng mga kahon sa bodega. Madalas ay all-around pa. Mabuti na lang, ay biniyayaan siya ng maskulado at malakas na pangangatawan, kaya't hindi na siya gaanong nag-adjust pa dito. Pero hindi pa rin niya maiwasan na hindi mapagod. Isang linggo na siya sa trabaho, kaya't kahit masakit ang mga braso at balikat, ay ayos lamang iyon. Para sa kanya, muscle pain lamang ito at normal lang ito sa nagbubuhat. Ang biro pa nga niya sa ina nang kamustahin ito ang pagiging kargador niya. Ang sagot niya ay para lang siyang nag-gym. Isang araw, habang nagbubuhat naman ng isang sako ng asukal para mairipil ito sa shelf, ay hindi niya sinasadyang makabanggaan ng isang ginang. Mukhang hindi naman ito nasaktan, pero nagulat ito dahil muntikan ng matumba. "Hey, what's wrong with you?" Wika ng sosyal na babae. Kaya't agad siyang humingi ng pasensya. "Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko lang po kayo kaagad napansin. Saka medyo nawalan po kasi ako ng balanse dahil mabigat po itong dala ko." Tinignan siya nito na may halong pagkikilatis at nagulat siya sa tanong nito. "College graduate ka ba?" Opo ma'am. Kakatapos ko pa lang po noong nakaraang buwan. Kaso wala po akong mahanap na papapasukan. Kaya nagtrabaho po muna ako dito para kahit papaano ay may pagkakakitaan kahit kaunti. Bakit po ma'am?" Tanong niya pa rito. Ngumiti ng pilit ang ginang habang nagsasabi, "Ang dami mo namang sinabi. Tinanong lang kita kung college graduate ka. Siya nga pala, pumunta ka sa car dealership kahit kailan mo gusto. Sa opisina ko ikaw pumunta ah. Manager ako doon. Baka maipasok pa kita bilang salesman." Saad ng mataray na babae. Sabay lisan nito sa grocery store. Nanggaling kasi ito kanina sa counter. Naiwan naman na naguguluhan si Mario at nagdadalawang isip rin siya kung tutungo ba siya. Dahil unang beses niya palang kasing nakita yung babaeng iyon. Mabigat na kaagad ang loob niya. Kung ma-hired siya, ay tiyak na pag-iinitan lamang siya nito araw-araw. At iyon pa naman yung iniiwasan niya, ang madalas na papagalitan. Alam niya naman ang car dealership na yon. Tuwing pumapasok kasi siya, ay nadadaanan niya iyon pero ilang metro rin ang layo nito mula sa grocery store. Kaya't nung uwian nila sa trabaho, laman ang isip niya kung mag-a-apply ba siya doon o wag na lamang. Pagkarating ng kanilang bahay, ay bumungad sa kanya ang umiiyak na ina. Samantalang ang ama naman ay pinapatahan nito. Unang beses pa lang niyang nakita na umiiyak ng gano'n ang kanyang ina. Kaya't natanong niya sa ama kung ano ang nangyari. "Paano ba naman kasi anak? Kaninang hapon lang, sumugod dito si Aling Tina. Pinapalayas na tayo dito sa nirerentahan nating bahay. 6 na buwan na kasi tayong hindi nakakabayad anak eh. Paano na to? Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin tayong pangbayad. At sa bahay kakapasok mo lang sa trabaho. Samantalang ako naman, sa pagkain lang natin napupunta ang kinikita ko sa pamamasada ng tricycle." Nababahalang tugon ni Mang Pablo, ang ama ni Mario. Dito na nga naalala ng binata na baon sila sa utang. Ilang buwan rin silang hindi nakakabayad dahil tinutustusan siya ng ama na halos sa tuition fee niya na lamang napupunta ang sinusweldo nito noong nag-aaral pa siya. Pero bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. "Pwede namang hulugan muna di ba maat pa? Hayaan nyo, babali ako sa amo ko at iyon ang ipangbabayad ko." Wika ni Mario. Tumigil na sa pag-iyak ang kanyang inang si Aling Flora, pero naging paalala ito sa kanya. "Paano yan anak? Kawawa ka naman. Yung pinagpapaguran mo, mapupunta lang sa wala dahil sa pambayad utang lang natin. Hindi na yun importante ma. Wala naman akong luho na gusto kong bilhin. Kaya nga ako nagtatrabaho
ay para makatulong sa inyo. Ano gusto mo, ma? Mawalan tayo ng tirahan? Tanong niya pa rito, na agad naman itong umiling. Kaya't kinabukasan, iyon na nga ang ginawa niya. Bumali muna siya kaya't nabayaran niya yung kalahati ng utang nila sa pangungupahan sa apartment. Pero dumating ang isang araw na magpapasubok sa katatagan ni Mario. Nadisgrasya ang kanyang ama sa pagmamaneho nito ng tricycle. Naipit ito ng dalawang naglalakihang truck. Mapalad naman na nabuhay, pero pinutulan ito ng isang binti dahil grabe ang pinsalang natamo nito roon. Isang linggo at mahigit na silang hindi makalabas-labas ng ospital dahil hindi nila mabayaran ang mga bills. Kaya't iyak nang iyak muli si Aling Flora dahil hindi nito alam kung saan kamay ng Diyos nila kukunin ng ganoong kalaking bayarin. Maski si Mario ay ilang araw na ring mabigat ang dibdib. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang ama. Umiiyak kasi ito sa tuwing nagigising dahil hindi tanggap ang pagkawala ng isa niyang paa. Ang sabi pa nga nito, sana'y mamatay na lamang ito dahil magiging inutil na habang buhay. Hanggang sa may pumasok sa kwarto nila na siyang pinatuloy ng isang nurse. Hindi makapaniwala si Mario nang ito ay kanyang makilala. Ito yung ginang na nabangga niya noon at may sinabi ito sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo, iho. Kaya't meron akong matutulong sa iyo. Basta't magtrabaho ka lang sa minamanage kong negosyo. Teka ma'am, paano niyo po ako natatandaan? Hindi ko naman po binigay sa iyo ang pangalan ko at address. At isa pa, isang buwan na ang nakararaan. Magbuhat ng huli tayong nagkita. At ano po bang may tutulong ninyo? Tanong niya pa rito. Huwag ka nang marami pang cheche-burechi dyan. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Gusto mo bang magtrabaho o hindi? Dahil kung gusto mo, babayaran ko na ang bills ng tatay mo dito sa ospital. Lahat yon, pati yung utang nyo sa apartment. Walang labis at walang kulang. Tugon ng ginang. Sige po. Pahig na po ako, ma'am. Pero qualified po ba ako? Hindi po ako marunong mag-marketing strategy. At isa pa, wala po akong experience sa pagbebenta ng mga sasakyan. Kakapagtapos ko pa lang po kasi ng pag-aaral. Saad ni Mario. Sinabi naman ng manager na ito na hindi na kailangan ng qualification pagdating sa kanya. Mukhang madali naman siyang matututo kapag nag-training na. At isa pa, college graduate naman siya. Kahit napatango na lamang siya habang nakangiti nang marinig niya iyon. Pero hindi niya pa rin maaalis na mahiwagaan kung bakit alam nito ang nangyari sa kanyang ama. At isa pa, kung bakit batid nito na may pagkakautang sila sa kanilang inuupahang bahay. Sino kaya ang babaeng ito? At ano ang magiging papel nito sa kanilang buhay? Pagkatapos sabihin ni Ma'am Rosalie ang schedule ng pagpunta niya sa opisina, ang sabi pa nito ay babayaran na rin daw nito ang bill sa counter mamaya at nagabot pa ito ng pambayad sa upa sa apartment at saka lumabas na ng kwarto. Bagamat malungkot pa rin dahil sa sinapit ng padre de pamilya, natuwa na rin sila dahil wala na silang aalalahanin pa kung saan makakakuha ng pambayad. Anong sa tingin niyo, ma? Kailangan ko bang magtiwala kay Ma'am Rosalie? Tanong pa niya sa ina nung wala na ang ginang. Sa tingin ko, anak, wala naman siyang masamang intensyon. Mukhang kailangan lang niya ng bagong tauhan. At ikaw ang nakikita niya. Nakikita niya siguro sa'yo ang potensyal na huhusay ka sa trabahong gagampanan mo. Bakit hindi mo subukan? Hindi naman masama ang sumubok, anak. Payo pa ng kanyang ina. Gawa nga ng bayad na sila sa bills ng ospital, ay inuwi na nila si Mang Pablo sa bahay. At kinabukasan rin, nag-resign na siya sa grocery store. Nangako na lamang siya sa may-ari na babayaran ng utang kapag nakasweldo na siya sa bagong papasukan. Nagpunta na siya sa opisina ni Ma'am Rosalie at may dala-dala rin siyang requirements. Subalit wala nang ibang itinanong si Ma'am Rosalie sa kanya, maliban na lamang sa personal background niya dahil alam nito na wala pa siyang experience. Binigyan na lamang siya ng schedule sa magiging training niya at kailangan raw na bumalik sa makalawa. May sahod na rin daw siyang matatanggap sa pagsasanay na iyon, kaya't may ilang natitirang araw pa siya para maghanda. Samantala, medyo gumagaan na rin ang pakiramdam ni Mario dahil nasisilayan niyang kahit kaunti ay nasasanay na ang kanyang ama sa masaklap na nangyari rito. Ano pa? Gusto niyo po bang lumabas para magpahangin? Tanong ni Mario sa kanyang ama dahil napapansin niyang kanina pa ito tingin ng tingin sa bintana
samantalang nakabukas naman ang telebisyon at hindi ito nanonood. Napalingon naman ang ama sa kanya at sabay ngiti nito. Yun ay kung kaya mo kong buhatin papunta sa labas, anak. Alam mo namang napakabigat ng tatay mo. Tumatawang saad ni Mang Pablo. Kahit napailing na lamang si Mario. Kayo naman pa, wala ba kayong tiwala sa lakas ko? Para saan pa't naging kargador ako sa loob ng isang buwan? Sanay na ito oh. Pagmamayabang pa niya habang ipinapakita sa ama ang maskuladong braso. Kahit natawa na lamang si Mang Pablo. Sumenyas na ito na buhati na siya patungo sa labas para magpahangin. Maligaya naman si Mario ng sandaling iyon. Dahil sa mahigit 1 linggo ng ama sa ganoong sitwasyon, ay ngayon niya lang ito ulit nakitang umiti. Noong nasa labas na sila, inuyupo niya ang kanyang ama sa silya. Kasalukuyan nilang nakikita ang mga naglalarong bata sa harap ng bahay nila ng hapon na iyon. At higit sa lahat, ay ang mapayapang ilog na parabang nagiging kristal dahil sa pagtama ng liwanag na papalubog na araw. Narinig niyang napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama at maya-maya pa'y nagkwento ito sa kanya. Alam mo anak, ngayon ko lang natanggap na nawalan ako ng isang paa. Napakahirap kong iisipin pero ito na talaga siguro ang tadhana ko. May magandang dahilan ng Diyos kung bakit ganito ang nangyari sa akin. Kesa naman sa mamatay, di ba? Gaya ng mga batang naglalaro na yan, maraming beses ko na yung pinagdaanan. At least, kahit papaano, kahit ganito ang nangyari sa akin, nasulit ko naman ang kabataan ko, ang masasayang alaalang kay sarap balikan. Ang paa kong naputol ay marami na ring pinagdaanan. Matanda naman na ako at kahit anumang oras ay pwede na akong mawala. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na mawala agad ako dito sa mundo. Hinayaan niya pa akong mabuhay para malasap ang ganitong pagkakataon. Ang pagmasdan ng magandang kapaligiran at panoorin ng mga inosenteng bata na masayang naglalaro. Sa tuwing naririnig ko ang tawanan nila habang nag-aabulan, ay bumabalik sa gunita ko ang masasayang alaala ng kumusmusan. Kahit napagtanto ko ng lubos ang kahalagahan ng buhay kaysa sa malugmok sa kalungkutan. Kaya ikaw anak, sulitin mo ang panahon mo. Dahil maikli lang ang buhay, mas piliin nating maging masaya gaya ng mga bata na yan. Yun rin naman kasi ang turo ng Panginoon sa atin, di ba? Nakangiting payo pa ng kanyang ama. Kahit napatango na lamang siya at sabay sabi, palagi naman akong masaya pa. Kahit mahirap ang buhay natin, hindi ko kinakalimutan ng umiti. Tama yan anak, tumatawa-tawang tugon ni Mang Pablo. Marami pa silang pinagkwentuhan ng sandaling iyon at sa pagpatak ng 6:00 ng gabi ay napagpasya na nilang pumasok na. Binuhat ulit ni Mario ang ama at muling inihiga sa banig nito at makaraan nito'y pinuntahan niya naman ang kanyang ina at tinulungan sa pagluluto. Lumipas ang 2 araw at sumapit na ang pagsisimula ng pagtatrabaho ni Mario. Madali naman ang unang itinoka sa kanyang gawain. Dahil unang araw pa lamang niya, ay natuklasan niya na magaling pala siya sa marketing strategy. Nakabenta kasi siya ng 2 sasakyan. Kung tutuusin, ay mas okay iyon dahil ang kagaya niyang salesman, kailangang makabenta sa loob ng 1 buwan ng 25 to 50 na sasakyan. E di kung araw-araw na makakadalawa o 3 siyang sasakyan, ay baka sa loob lang ng 1 buwan, ay makarami siya ng benta. Pero kahit nakakabenta siya ng 2 kotse ng sandaling iyon, inaalalayan pa rin siya ng mga kasama niya. Sila kasi ang mas may experience kesa sa kanya. Medyo nakakapagod rin kay Mario ang trabahong iyon. At para sa kanya, kung malaki lang sana ang sweldo ng kargador, iyon pa rin ang pipiliin niya. Kasi sa lahat pa naman ang pinakaayaw niya, ay puro salita ang gagawin. Paano ba naman kasi, mahihain siyang tao. Pero kahit ganoon, ay ayos lang rin. Siguro ay mapapamahal rin siya sa kanyang trabahong ito balang araw. Nang matapos ang duty hours niya, doon na lamang siya nakahinga ng maluwag dahil makakauwi na siya sa kanilang bahay. Nang makalabas na siya ay meron siyang nakitang isang matandang lalaking pulubi na nakaupo sa nakasarang barbershop at habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ay sinusundan siya nito ng tingin. Nagtaka naman siya noong una pero naisip niya na lamang na baka nagugutom lang ito at gustong humingi ng pagkain sa kanya. Tama nga ang kutob niya nang ilahad nito ang kanyang palad
at nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Dito niya naalala na meron pa pala siyang ensaymadang hindi nakain. Sa kantin kasi siya kumain kanina, kaya't napagpasyahan niyang ibigay na lamang ito sa matanda. Tumawid muna siya sa lansangan bago siya makalapit dito. Anak, kahit konting makakain lang dyan kung meron ka pa. Gutom na kasi ako eh. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako. Malungkot na pagmamakaawa nito sa kanya habang nakasalampak sa sulok at hawak ang tiyan. Parang nadurog naman ang puso niya. Alam niya yung pakiramdam ng nagugutom at talagang hindi iyon biro. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo dahil payat ito at sobrang dungis ng itsura. Kaya't walang pag-aatubiling ibinigay niya ang kanyang pagkain. Ito po Nong, pasensya na po kung yan lang ang meron ako ngayon ha, dahil hindi ko pa po sweldo. At teka po, ito rin po yung tubig para may panula kayo. Saan po ba kayo nakatira at nasaan po ang pamilya nyo? Tanong ni Mario habang iniabot ang pagkain at mineral water. Agad namang nagpasalamat ang matanda habang nagsasabing, wala na akong pamilya anak. Iniwan na nila ako nang ako ay mabalda. Hindi kasi ako makalakad eh. Inutil na ako para sa kanila. Maraming salamat dito sa pagkain anak ha. Ang buong akala ko ay wala nang kagaya mo. Yung may malasakit sa mga pulubi na katulad ko. Sana lalo ka pang pagpalain. Sandali anak, nagtatrabaho ka ba sa car dealership na yan? Nakakapagod ba? Tanong pa nito sa kanya. Pero natagalan siya bago makasagot. Mas naghahari kasi sa puso niya ang pagkaawa sa matanda. Tinalikuran na pala ito ng sariling pamilya, tapos ay baldado pa. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung paano ito nakarating roon sa kabila ng kalagayan nito. Pero inisip na lamang niya na baka ito ay may wheelchair dati at may nagka-interes lamang na kunin iyon, kaya't nakasalampak na lamang ito sa tabi. Nong, opo, dyan po sa car dealership ako nagtatrabaho. Salesman po ako dyan. Yung nagbebenta ng mga kotse sa mga mamimili. Nakakapanibago po at nakakapagod. Pero sa tingin ko po ay masasanay rin ako balang araw. Ginagawa ko po ito para sa pamilya ko. Yung tatay ko po kasi ay nadisgrasya at naputulan ng isang paa. Samantalang yung nanay ko naman po ay wala na pong hanap buhay. Kaya't ako na po yung nagsisilbing breadwinner nila. Pero wala po akong reklamo Masaya ako na natutulungan ko po ang mga magulang ko. Nakangiting pahayag ni Mario. Sumubo muna ng pagkain ng pulubi bago ito nakapagsalita. Napakaganda ng pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo anak. Tama nga yung sinabi mo. Tulungan mo sila, lalo't uniko iho ka pala. Masarap sa pakiramdam na suklian ang pagsasakripisyo noon ng mga magulang mo sa iyo. Hindi biro ang palakihin ka. Tignan mo nga gaya ng sinabi mo, nadisgrasya ang ama mo sa kasagsagan ng pagtatrabaho niya. Panahon na para gantihan mo sila. Hindi naman sa pinipilit kita Depende yon kung may busila kang puso at marunong kang tumanaw ng utang na loob. Sino ba naman ang magtutulong-tulungan, hindi ba? Kung hindi ang pamilya lamang. Aba, nakapagtapos ka pala ng kolehiyo anak ha. Alam ko kasi kapag tinanggap ka bilang salesman, dapat ay nakapagtapos ng kolehiyo. Ipagpatuloy mo lang ang magandang ginagawa mo. Ako na ang magsasabi sa'yo. Mas pagpapalain ka pa. O siya, umuwi ka na. Gabi na Salamat sa ibinigay mo anak ha. Wika ng matandang pulubi. Wala po yun Nong. Siya nga po pala. Huwag na po kayong lalayo Dito na lang po kayo. Kasi mas ligtas kayo dito. Hayaan mo Nong. Aabutan kita araw-araw ng pagkain. Sige po, uuwi na po ako. At baka hinihintay na ako ng mga magulang ko. Mag-iingat kayo dyan Nakangiting saad ni Mario. At naglakad na patungo sa terminal. Noong nasa jeep na siya, iniisip ni Mario na paano nalaman ng matanda na college graduate siya at iyon ang isa sa mga qualification para matanggap bilang isang salesman. Kinutuban tuloy siya na baka may pinag-aralan ito at naging pulubi lamang. Pero hindi maintindihan ni Mario ang kanyang sarili dahil unang kita pa lamang niya sa taong grasang iyon ay magaan na kaagad ang loob niya dito. Yung tipong nagkakaintindihan sila kapag sila ay nag-uusap na parang matalik na magkaibigan. Pagkarating ng bahay,
ay nagulat siya sapagkat merong 2 package na malalaking kahon na galing sa ibang bansa ang kanyang nakita sa may sala nila. Mabuti na lang at gising pa ang kanyang ina, kaya't natanong niya kung kanino ito galing. Ikaw naman anak, masyado kang makakalimutin. Sa Tita Blenda mo yan galing. Galing pa sa Canada yung package na yan. Natutuwang tugon ni Aling Flora. Sa atin ba talaga yan lahat ma? Paano yung mga tsuhin at tiyahin at mga pinsan ko doon sa dati nating bahay? Wala ba silang parte ma? Nagtatakang tanong ni Mario. Doon kasi sila dati nakatira, pero napagtanto nilang mahirap kapag marami silang magkakasama. Sila ang madalas nakainggitan at awayin, kaya't mas pinili na lamang nilang bumukod at mangupahan. Oo anak, sa atin talaga yun lahat. Galit kasi yung Canadian citizen mong tiyahing sa pamilyang iyon. Hindi lang nakapagpadala ng hiningi sinaraan na siya. Saka nalaman ng tiyahin mo yung nangyari sa papa mo. Kaya sa susunod na linggo raw, ay magpapadala siya ng pambili ng wheelchair. Mahal niya raw kasi yung kapatid niya. Sinabi niya iyon nung tinawagan ako sa telepono kanina. Natutuwang pahayag ni Aling Flora. Wow, talaga po? Naku ma, hindi na natin po problemahin pa kung saan makakabili nun. At isa pa, sobrang dami naman niyang package natin. Siguradong puro mga damit, biskwit at tsokolate at dilata ang mga laman yan. Mamamahagi pa tayo ma? Tanong pa niya. Bakit hindi anak? Marami tayong mabubuting kapitbahay dito. Kaya't bukas ay mamimigay ako. O siya, matulog na tayo. Pero bukas ay agahan mong magising ha. Magpaparte-parte pa kasi tayo. Ngiting saad ng kanyang ina. Sige ma, matulog na tayo. Pagod rin kasi ako sa trabaho. Mabuti pa si Papa. Nakatulog ka agad. Kahit excited na sa wheelchair niya. Masayang tugon ni Mario. At nagtungo na sa kanyang kwarto para magpahinga. Kinabukasan ay maaga nilang binuksan ang package. Si Mario ang pinagbukas dahil siya lamang ang may malakas na pangangatawan. Tama nga ang kutob niya. Gaya ng dati, puro dilata, tsokolate at mga damit ang nasa loob ng 2 kahon na iyon. Kaya tuwang-tuwa silang tatlo. Inihiwalay naman ng ina ang parte na ibibigay sa kapitbahay. Samantalang si Mario, inilagay ang 2 lata ng cookies sa bag dahil may pagbibigyan siya nito. Makalipas lang ang 4 na oras, ay pumasok na siya sa trabaho. Gaya ng dati, ganoon pa rin ang ginawa ni Mario. Lahat ng customer na pumapasok sa shop ay hinihikayat niyang bumili ng iba't ibang model ng kotse. Mapalad siya ng araw na iyon dahil nakabenta siya ng 5. Ang ibig sabihin ay mas ayos yung ngayong araw kumpara kahapon. Pero may napansin siyang kakaiba sa 2 kasamahan niya. Nagbubulong-bulungan ang mga ito habang nakatingin ng masama sa kanya. At pagkatapos ng kanilang duty, makaraan ng 8 oras, pinatawag siya ng kanilang manager na si Ma'am Roslyn. Nagulat siya dahil pagpasok niya sa opisina nito, ay seryoso itong nakatingin sa kanya. Ma'am, ipinatawag niyo raw po ako? May papagawa po ba kayo sa akin? Tanong niya. Maupo ka. Wala naman. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Saad nito. Kaya naman kinakabahan siyang umupo. At dito na nagsimulang magsalita ang manager. 3 kayong salesman dito sa car dealership. Nagsumbong yung 2 na parang sinusolo mo raw ang pagbebenta. Huwag naman ganon iho. Kaya nga kayo 3 para bigayan eh. Yung patakaran dito sa pinapasukan mo, bigayan sa trabaho. Huwag mo nang ulitin yun ha, para hindi ka masibak. Nakikita kong magaling ka pero bawal ang selfish. Naintindihan mo ba ha? Napatango si Mario pero nagbigay siya ng dahilan. Sa akin po kasi lumalapit ang mga customer ma'am eh. Sorry po, hindi na po talaga maulit. Tugon ni Mario. Ganun ba? Pwede mo namang ilipat yung iba sa 2 kasama mo para meron naman silang gagawin. Maliit lang kasi yung susweldohin nila kapag konti lang ang benta. At hindi maganda ang performance. Nagrereklamo kasi yung 2 ngayon. Hindi naman po pwedeng hindi ko pakinggan. At mag-entertain ka na lang ulit ng customer na sigurado kang makikipag-deal sa'yo. Malakas kasi yung hatak mo sa kanila. Anyway, iyan lang naman ang pinapaalala ko sa'yo. When you keep that mistake, you will fired. Mataray na sagot nito. Kaya't sumang-ayon na lamang si Mario at muling humingi ng paumanhin. Agad naman siyang pinauwi nang pag-usapan nila iyon.
Noong makalabas na siya, ay nasilayan niyang kapwa nakangisi sa kanya ang dalawang katrabaho niyang ito. Naghihintay pala ang mga ito sa kanya sa labasan. Ang mga pangalan nito ay sina Joel at Marco. Oh, anong napala mo ngayon sa pagiging sakim mo? Napagsabihan ka tuloy ng manager natin. Strikta yun, kaya't kapag inulit mo pa yon, isusumbong ka ulit namin sa kanya para naman matanggal ka na sa trabaho mo. Tumatawang saad ni Joel. Teka pre, mukhang hindi yata tayo kilala niyan. Naturuan lang natin ng konti, ay humabang na. Hoy, hati-hati tayo sa trabaho At kung sa'yo man pumunta ang mga customer, yung iba ay ilipat mo sa amin. Dahil kapag naging selfish ka ulit, ay babasagin ko na yung bungo mo. Saad naman ni Marco. Sabay din ito sa hintuturo sa kanyang ulo at saka siya tinulak sa dibdib. Agad namang umalis ang dalawa habang tinatawanan siya. Kaya't napailing na lamang siya at pagkatapos ay naalala niya yung matandang pulubi. Hindi niya naibigay sa pagpasok niya kanina ang cookies na ireregalo sana niya dito dahil wala naman ito roon. Sa tingin niya tuloy ay baka umalis ito ng pwesto o di kaya ay may kumuha na taga-home for the aged. Para sa kanya ay ayos na rin iyon para naman ay may maganda-ganda na itong matitirhan. Makakain at maaalagaan pa ito ng maayos roon. Sa kanyang paglalakad ay mayroong nagsitsit sa kanya kaya't napasulyap siya at sa bahaging iyon ay nagulat siya nang makita ang matandang pulubi na nakasalampak sa lumang tindahan ng hardware. Hindi niya alam kung paano ito nakarating roon pero nilapitan niya ito at ibinigay niya na ang nakalatang cookies. Wow! Nakalatang cookies ito Isang lata pa lang nito, tiyak na hindi ko na mauubos. Mabigat kasi ito sa tiyan. Teka, itatabi ko yung isa dito sa dala kong sako. Galante ka na pala anak Kahit hindi mo sabihin, alam kong galing ito sa Canada. Sila lang kasi ang merong cookies na ganito Maraming salamat anak Sino nga pala ang kamag-anak mo na nagpadala sa inyo ng package? Mukhang sa package kasi ito galing Nakangiting tanong nito sa kanya. Dahil doon ay talagang nagulat si Mario. Dahil papaano nito nalaman na galing ito sa Canada. Kaya't natanong niya ito sa matanda. Tumawa lang naman ito habang kumakain ng isang peraso at nagsabing, "Huwag ka nang magtanong anak, malalaman mo rin balang araw kung bakit ko alam ang lahat ng iyon. Basta't masaya akong nakikitang matyaga ka sa trabaho sa kabila ng pang-aaway sa'yo ng dalawa mong kasama." Mas lalo namang naguluhan si Mario. Ang dating tuloy sa kanya ay kakaiba itong matanda na ito sa lahat ng pulubi. Ramdam niya na may itinatago ito na sorpresa na balang araw ay madidiskubre rin niya. Sino kaya ang tao na ito? May magiging kaugnayan ba ito sa buhay niya? Sandali lang na napatulala ang binata hanggang sa maya-maya ay nagsalita na ito. Oo nga pala nung, sa tiyahin ko galing yung package at saka yung dalawang kasamaan ko na yon, wala po yun. Kasalanan ko naman po kasi sinolo ko yung pagbebenta na dapat ay kaming tatlo ang gagawa. Hindi ko naman alam na ganoon pala ang patakaran. Kaya't hindi na problema para sa akin kung nagalit man sila. Siya nga pala nung, saan po kayo pumunta kaninang tanghali? Hindi ko po tuloy kayo nakita. Dapat sana ay kanina ko po iabot ang pagkain na yan. Tanong pa ni Mario. Lumipat lang ako ng pwesto dahil nagbukas na yung barbershop. Ginamit ko yung dalawang braso ko sa pagtawid. Dito naman sa hardware ay matagal na itong abandonado. Kahit magmula ngayon ay dito na ako pupwesto. Siya nga pala anak, gwapo ka. Yan rin siguro yung advantage mo kaya maraming bumibili sa'yo. Bukod sa pleasing personality mo. Kahit wag mo nang intindihin yung mga taong naiinggit sa'yo anak at pagbutihan mo lang yung trabaho mo. Paalala pa sa kanya ng matandang pulubi. Hindi naman po nung. Katamtaman lang yung gandang lalaki ko. Siguro magaling lang po talaga ako sa marketing strategy. Sige po nung, gabi na po kaya uuwi na ako sa bahay. Mag-iingat na lang po kayo palagi nung pamamaalam ni Mario. Kaya't ipinag-ingat rin siya ng matanda. Sa mga sumunod na araw, doon na talaga nanatili yung matandang pulubi sa lumang hardware. Kaya't naaabutan niya na ito ng pagkain. Ito ay nangyayari kada papasok at uwian niya. Samantala, kapag may mga customer na bumibili ng hawak niyang sasakyan, yung karamihan ay nililipat niya kina Marco at Joel. Kaya't hindi na siya napag-iinitan ng mga ito.
Ang kaso nga lang ay bumababa ang selling niya na dati ay nakakatatlo hanggang 5. Ngayon ay paisa-isa na lamang dahil inililipat niya sa 2 ang karamihan. Natatakot na siya na mapaaway, baka mawalan pa ng trabaho. Pero dumating ang araw na yung mga customer na lumalapit sa kanya, hindi niya na inililipat kina Marco at Joel. Dahil nang minsang pag-initan muli siya ng mga ito, ay lumaban na siya dahil sa payo ng matandang pulubi sa kanya. Nakakapagtaka nga dahil umubra yun at tila natakot na ang mga ito na pagtripan siya. Pero pagsapit ng sahuran, ay mababa lamang ang naging sweldo niya. May kutob tuloy si Marco na nagsumbong na naman ng 2 sa kanilang manager. Malakas kasi ang mga ito kay Ma'am Roslyn. Hindi naman siya mapaalis ni Ma'am Roslyn dahil lumakas ang selling sa car dealership ng dahil sa kanya. Magaling kasi siyang kumausap ng mga customer. Hindi nawawala ang ngiti at napakagaling pa kapag may tinuturuan siya. Samantalang sina Joel at Marco naman ay tumatabang ang pakikitungo sa ilang customer kapag nakikita ng mga ito na parang walang kakayahang kumuha ng sasakyan. Tila nakalimutan na ng mga ito yung good manner na naging training sa kanila noon. Samantalang si Mario ay pinagtiyagaan na lang ang mababang pasahod kesa naman wala siyang maiuwing pera sa kanyang pamilya. Dumating ang buong linggo na hindi nakita ni Mario ang matandang pulubi sa lumang hardware. Kinutuban muli siya na baka kinuha na nga ito ng taga-home for the agent dahil kitang-kita ang kinapupwestuhan nito. Pero ayos lang yon kay Mario kung ganoon man ang nangyari sa matanda. Ipinapanalangin na lamang niya na sana ay walang masamang nangyari dito. Isang tanghali, biglang may pumasok na isang matanda sa car dealership. Nakilala niya ang taong ito. Ito yung matandang pulubi na tinutulungan niya. Laking pagtataka niya kung ano ang ginagawa nito doon. Bibili kaya siya ng kotse? Tanong niya sa kanyang sarili. At maya-maya ay tama nga ang hinala niya nang marinig niya ang gwardiya na nagpapalabas dito. Bibili nga umano ito ng sasakyan. Nako, maayos nga na damit hindi ka makabili. Tignan mo nga yung suot mo, punit-punit na. Bumili ka muna ng presentableng damit, wika ng gwardiya, habang inaalalayang ilabas ang matandang pulubi. Nakita ni Mario na nakakalakad pala ito, kaya't ang dating sa kanya ay nagsinungaling lamang ito sa kanya. Lumapit naman sina Joel at Marco sa gwardiya at parang minumukhaan ng matanda. Aha, siya yung matandang pulubi na tinutulungan ng hambog na kasama natin. Tama ba ako, Joel? Tama lang na paalisin yan, Manong Guard. Di pagkain nga hindi yan makabili eh. Kotse pa kaya? Nababaliw na yata yan dahil sa labis na gutom. Paano ba naman kasi? Konti lang ang ibinibigay ni Mario. Natatawang sambit ni Marco. Ginatungan naman ito ni Joel. Baka nga may balak pa yung magdakaw sa cashier eh. Tinuruan siguro yan ni Mario. Paalisin na yan dito sa lugar na ito. Sabay tadyak pa ni Joel sa pagmumukha ng nakasalampak na matanda. Kaya't napilitan na lamang itong tumayo at lumabas ng shop. Nang malaman ng manager ang nangyari, ay sinumbong siya nila Joel at Marco. Tila naging pagkakataon na nila iyon para patalsikin si Mario. Inaakusahan kasi nila ang binata na tinuruan niyang magnakaw ang kaibigang pulubi. Kahit anong paliwanag ni Mario na hindi niya ito tinuruan, hindi siya pinaliwalaan ng kanyang ma'am, kaya't natanggal siya sa trabaho. Napakasakit man para kay Mario dahil babalik na naman sila ng pamilya bilang isang kahit isang tuka, ay tinanggap niya na lamang iyon ng maluwag sa dibdib. Nagtataka pa rin siya sa sandaling iyon kung bakit bibili ng sasakyan ang matandang pulubi at kung bakit nagpanggap sa kanya na imbalido ito. Ngunit ang totoo ay hindi pala. Kinabukasan, may magarang banang huminto sa harapan ng kanilang bahay hanggang sa bumaba roon ng disenteng lalaki. Hindi siya nagkakamali na ito yung founder at CEO ng car dealership na napasukan niya na walang iba kung hindi si Mr. Alvin Martinez. Sa picture niya lang ito nakita dahil ipinakilala ito sa kanya noon ni Ma'am Roslyn noong unang araw pa lamang niya sa trabaho. Kasama ng CEO na ito ang pamilyar na tao sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi ang matandang pulubi. Ngunit sa pagkakataon na ito ay nakasuot na ito ng magarang damit at hindi na nanlilimahid sa dumi.
Pinatuloy naman ito ng kanyang mga magulang. Samantalang siya naman ay hindi pa rin makapaniwala at nanlalaki ang mga mata. Nanginginig siya sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan ng dalawa. Pero sa huli ay binati niya ang mga ito ng buong giliw. At dito na nagsimulang magkwento si Mr. Alvin. Ayon dito, ama nito ang matandang pulubi. Ang pangalan nito ay Sir Leonard. Dati itong may-ari ng pinapatakbong negosyo sa buong bansa. Pero simula nang tumanda, ay inilipat na kay Mr. Alvin ang katungkulan. Kahit sobrang yaman at bilyonaryo na si Sir Leonard, walang nakakakilala sa taong ito kung hindi ang kanyang pamilya lamang. Kahit yung mga staff ng sariling negosyo sa iba't ibang mga branch ay hindi siya kilala sa muka, sa apelido lamang na Mr. Martinez. Marami itong nababalitaan na bulok na manager sa kanyang negosyo at pati na rin mga empleyado. Kaya't nagkukunwari lamang ito na madalas na pulubi at kapag natuklasan na gano'n na nga ang ugali ng kanyang mga empleyado ay agad itong sinisisante ng kanyang anak. Gaya na rin ang nangyari sa dalawang kasama ni Mario at pati na rin sa kanyang manager na si Roslyn. Tinanggal na ang mga ito ni Mr. Alvin. Hindi lang basta tinanggal, dahil kinasuhan rin ng dalawa roon. Katulad na lamang ni Joel na sinakta ng matanda at ni Roslyn na siya palang may sala sa pagkakadisgrasya ng ama ni Mario. Nag-imbestiga kasi si Mr. Alvin patungkol sa babaeng ito at dito napag-alaman na nagbayad pala ito ng 2 tao na nagdadrive ng truck para malagay sa alanganin ng buhay ni Mang Pablo. Nang sa gayon, ay mapilitang pumasok si Mario sa iniaalok na trabaho ni Roslyn at yung 2 driver din na yon ang nagiging espiya sa kanilang pamilya. Kaya pala alam ng babae ang kalagayan ng kanilang buhay, ay nakitaan kasi si Mario nito ng kakaibang kagwapuhan, kaya't ginamit siya para tumaas ang selling nila. At nang sa gayon, ay mas tumaas pa ang posisyon ng ambisyosang ito. Hindi nga nagkamali yung babae dahil nakakabenta ng marami si Mario, kaya't kahit nagsusumbong yung dalawa sa naging pagkakamali ni Mario, ay hindi ito matanggal-tanggal hanggang sa pananakot lamang ang ginawa nito at sa pagbibigay ng maliliit na pasahod. Noon lang nasisante si Mario nang paghinalaang tinuturuan umano niya ang matandang pulubi na magnakaw sa pag-aakalang baka maapektuhan ang pagiging manager nito kung may mananakaw man sa loob ng shop. Dahil sa naging kwento ni Mr. Alvin, ay dito natuklasan ni Mario na kaya pala alam ni Roslyn ang nangyari sa ama. Ito pala ang may gawa ng lahat. At kaya pala parang nagdududa na noon na hindi pulubi si Sir Leonard, nagpapanggap lang talaga ito at nagkukunwari ring hindi makalakad. At kaya pala alam nito yung qualification sa pagiging salesman sapagkat dati pala itong CEO. At kaya pala alam rin ito na galing sa Canada ang cookies ay dahil citizen rin pala ito roon. Abot langit naman ang galit ni Mang Pablo kay Roslyn. Sinabi naman ng CEO na habang buhay na itong makukulong at tiyak na pagdurusahan nito ang kasalanan sa bilangguan. Kahit lumuha pa ito ng dugo, hindi na makakalaya pa ang babae. Pati yung 2 driver na nakadisgrasya ay mabubulok rin kasama niya. Samantalang yung guard na nagpaalis naman kay Sir Leonard ay tinuruan lang ng leksyon na dapat ay huwag tumingin sa panlabas na kaanyuan, na kahit ang customer ay simple lamang, ay bigyan ito ng respeto. Napahiya raw yung gwardiya na ito at umiyak. Nagmamakaawa at labis ang paghingi ng tawad sa nagawa. Kaya naman hindi na ito pinatalsik ng CEO. Pinuntahan naman ng pamilya ni Mario yung presinto kung saan nakakulong si Roslyn. Kitang-kita naman nila roon, naiyak ito ng iyak, nagmamakaawa at humihingi ng tawad sa kanila. Pero matigas ang puso ni Mang Pablo. Desidido talaga ito na mabulok ito sa kulungan para malasap rin ito ang pagiging isang inutil. Dahil sa ginawang kabutihan ni Mario kay Sir Leonard sa pagbibigay ng pagkain dito at sa hindi panghamak noong nagpapanggap siya na pulubi, iniluklok siya sa pwesto ni Sir Alvin na kapalit ni Roslyn. Isa na siya ngayong manager sa car dealership. Bagamat mahirap mag-adjust, ay unti-unti siyang natuto sa ginagampan ng trabaho. Yung mga pumalit naman bilang salesman ay pinagkatiwalaan ito ni Sir Alvin. Kaya't alam niya na magtatrabaho ang mga ito ng maayos. Ngayon ay hindi na naghihirap ang pamilya ni Mario
at malaki na rin ang sweldo niya bilang isang manager. Napagawan niya ng prosthetic leg ang kanyang ama, kaya't naglalakad na ito nang hindi ginagabayan. Kaya naman na-enjoy na muli nito ang kagandahan ng paligid. Sa tuwing nasa sariling opisina nga si Mario at nalalanghap ang aircon, hindi pa rin niya lubos akalain na ganito na ang katayuan niya ngayon sa buhay. Dito niya napagtanto na napakabuti talaga ng Diyos sapagkat ang unos na dumating sa kanilang buhay ay pinalitan ng malaking biyaya.